El Filibusterismo, buod ng Kabanata 15, si Ginoong Pasta. Kilala sa Maynila si Ginoong Pasta bilang mahusay na abogado. Sa kanya humihingi ng payo ang mga prayle. Dumating si Isagani ngunit marami ang kliyente kaya siya ay naghintay. Pagpasok niya, hindi siya inalok na maupo. Huminto sa pagsulat sa Ginoong Pasta at tumingin sa binata. Nang makilala si Isagani, ngumiti siya at nakipagkamay. Natuwa si Isagani sa mainit na pagtanggap. Inasahan niyang tutulungan siya ng abogado. Alam ni Ginoong Pasta ang pakay ni Isagani. Nang mabanggit ang Akademya ng Wikang Kastila, nagdilim ang kanyang mukha. Sinabi niyang ang bayang iyon ay puno ng plano at panukala. Napansin ni Isagani ang reaksyon ng abogado, ngunit nagpatuloy pa rin siya sa pagsasalita. Inisip niyang baka hindi sila pakapakinggan. Hindi alam ni Isagani na may pasya na si Ginoong Pasta. Naalala nito ang nangyari sa Los Baños. Naisip ng abogado na ilihis ang usapan. Sinabi ni Ginoong Pasta na mahal niya ang bayan, ngunit kailangan niyang mag-ingat sa kanyang kilos. May ari-arian at pangalan siyang iniingatan. Sumagot si Isagani sa abogado. Sinabi niyang hindi sila humihingi para sa sarili. Humihingi sila para sa ikabubuti ng bayan. Natuwa si Ginoong Pasta at inakalang nanalo na siya sa usapan. Nagpatuloy pa rin ang kanilang pagtatalo. Namangha siya sa tapang ni Isagani. Pinayuhan ni Ginoong Pasta na ipaubaya sa pamahalaan ang lahat. Sumagot si Isagani at nagsabing dapat makinig ang pamahalaan sa mamamayan. Sinabi niyang ang mamamayan ang bumubuo sa pamahalaan. Binanggit ni Isagani ang kasabihang Kastila, ang hindi umiiyak ay hindi makasususo, ang hindi humihingi ay hindi nabibigyan. Sumagot si Ginoong Pasta, sinabi niyang baligtad ang nangyayari sa pamahalaan. Sinabi niyang ang paghingi ay tanda ng kakulangan. Kahit para sa mabuti, maaaring mapahamak ang humihingi. Wala raw mapapala ang mga humihingi. Sumagot si Isagani ng may tapang, kung ang hiling ay ayon sa batas, hindi ito dapat ikahiya. Naniniwala siyang ang mabuting pamahalaan ay nagbibigay ng mabuti. Hindi sang-ayon si Ginoong Pasta kay Isagani. Sinabi niyang bata pa ang mga mag-aaral. Napansin niyang humahaba na ang usapan. Naunawaan ni Isagani ang ibig sabihin ng abogado. Pinayuhan siyang huwag manghimasok sa pamahalaan. Hayaan na lamang daw ito sa sariling pasya. Sinabi ni Ginoong Pasta na mag-aral na lamang sila ng Kastila. Sa sariling pagsisikap daw sila matututo. Naramdaman ni Isagani na dapat nang ipaglaban ang tama, ngunit hindi siya makasingit sa pagsasalita ng abogado. Nagbigay ng payo si Ginoong Pasta. Pinayuhan niya si Isagani na mag-aral ng medisina. Hanapin daw ang kapaki-pakinabang na gawain. Sumagot si Isagani bago umalis. Sinabi niyang ikahihiyaan niya ang pagtanda kung wala siyang natulong sa bayan. Masama ang loob niyang lumisan. Nanghina si Ginoong Pasta, bihira raw ang tulad ni Isagani na may malasakit sa bayan. Naisip niyang sana ay marami pang katulad niya.